Pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, isa pong magandang gabi. Tayo pong muli ay nasa every Friday live prayer dito po sa Rema Fields. At bago po tayo magsimula po ng ating prayer, magbalik tanaw po muna tayo sa mga na-share sa atin ng ating mga pastor ngayong week dito po sa ating FB Live. Ngayon po, napasimulan po ito ni Pastora Lovely. I-share po niya sa atin ang isa sa mga encouragement sa camp. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 19. Ang sabi po niya, tayo po ay bunga ng panalangin. Sa camping, may bagong bagay na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Ano po, malalaman natin na may malaking gagawin ang Diyos sa buhay natin kapag naroon ang malaking paghahadlang ng kaaway. Sa camping, lahat ng bigat at hindi mo kayang buhatin, sabi po ni Pastora Lovely, isuko natin sa paanan ng Panginoon. Kung hinahadlangan ka ng kaaway na makasama ng camping, meaning kalooban ng Diyos na sumama ka sa camp. Taon-taon, ang Panginoon ay nagpo-provide. Sabihin po natin sa katabi natin, mayaman ang Diyos natin. Ngayon po, sabi po niya, sumama ka sa camping kung alam mo na kailangan mo nito. Kung kailangan natin ng spiritual na pagkabuhay, o kailangan natin ng gamot, emotionally, ng healing, physically, sumama ka ng camping. Kung kailangan mo ng direksyon ng Diyos, sumama ka ng camp. Ang camping ay picture of heaven on earth. Amen po. Ngayon po, sinundan po ito ng pag-encourage po sa atin ni Pastora AC. Ang sabi po niya sa Mateo chapter 5 at Mateo chapter 14 verse 13, maraming nagtatanong bakit ba kailangan nagkakampa. Amen po. Gusto po ng Diyos, pumunta tayo sa lugar kung saan niya tayo kakausapin. Noong unang panahon pa lang, Old Testament pa lang po, sinabi na sa atin ni Pastora AC na nagkakamping na po. Amen? Sa Israel. Ngayon po, noon pa lang may camping na. Gusto ng Diyos, iwanan mo muna yung ingay ng mundo. Ito yung purpose ng Diyos sa camping. Gusto ng Diyos, iwanan mo muna yung pressure. Iwanan mo muna yung busyness. Iwanan muna natin yung normal routine ng buhay natin. Gusto niya sumunod muna tayo sa Kanya. Pumunta ka sa lugar na tahimik na kung saan maririnig mo ng malinaw ang boses ng banal na Espiritu. Amen po. Ngayon, ang sabi po ni Pastora AC, isang kapahingahan na walang kapalit ay yung magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po. Yung kasabikan mo sa Panginoon ang magpapakilo sa Kanya. Ang isang pinakamatalinong magiging investment mo sa buhay mo ay yung sumama ka ng camp. Amen po. Nabanggit po niya ito sa Mateo chapter 6 verse 33, sa Hebreo chapter 10 verse 25. Gawin mong priority ang pag-attend sa camp. Amen po. Sinundan po ito ng encouragement sa atin ni Pastor Maya. At nabanggit po niya sa bawat isa sa atin kung naroon ang expectant heart natin, hindi niya tayo bibiguin. Ngayon po, naniniwala po ako na every time na nagka-camping po tayo po ay hindi, ang Diyos ay hindi pumapalya na i-meet yung mga pangangailangan at expectation natin. Ngayon po, sabi po sa kanyang mga salita, bibisitahin niya yung mga puso na may kauhawan, nakikita niya yung kauhawan sa kanya. Ngayon, sabi po ni Pastor Maya, kung gusto mong matanggap yung hinihingi mo sa Diyos, unahin mo siya. Amen po. Hayaan mong punuin ka ng Diyos sa camping. Dapat tayo po ay yung parang baso na empty o vessel na empty na pwedeng lagyan ng Panginoon o ibuhos ng Diyos dun sa vessel na yon yung presensya niya. Amen po. Yung kapangyarihan niya. Amen po. At last po na in-encourage po tayo ni Pastora Desiree sa Deuteronomy chapter 16 verse 16, nabanggit po niya dito, kung nasaan ang camping, naroon ang presensya ng Diyos. Amen po. Ayaw ng Diyos na haharap tayo sa Kanya ng empty-handed. Ibig sabihin, wala tayong dala. Sa camping, hahanapin ng Diyos sa'yo yung effort mo.
Yung sacrifices mo. Amen po, hanggang saan mo kaya magsakripisyo para makasama ka ng camp. Amen po. Hanggang saan mo kayang magsakripisyo para makasama ka ng camping. Kung wala kang pananampalataya na makakasama ka ng camping, madali ka lang hahadlangan ng kaaway. Amen po. Ang ayaw ng kaaway ay yung marinig mo yung mensahe ng Diyos sa iyo at mapuno ka ng kanyang spirito. Amen. Ito po yung reason bakit tayo hinahadlangan ng kaaway. Amen po. Ang sabi po ng Marcos chapter 4 verse 35 to 31, nabanggit po niyang verse doon, kahit anong mangyari, dapat sumama ka ng camp. Sabihin po natin sa katabi natin at sa sarili natin, kahit anong mangyari, sasama ako ng camping. Always lang may struggle at hadlang. Ito po ay sabi ni Pastora Desiree, pero huwag mong tingnan yung negatibong bagay. Kailangan mo itong malagpasan. Magpumilit ka na sumama ng camping. Sa camping, pinalalakas niya ang mahihina at ginagawa ng Diyos na malinaw ang plano niya sa buhay mo. Ngayon po sa bawat isa po sa atin mga kapatid, kamusta na po tayo? Ano na po yung estado ng spiritual natin? Kamusta na po yung ministry po natin? Kamusta ka na emotionally, financially, physically? Isang encouragement po sa bawat isa sa atin, sa pagdalo natin sa camping, ipagkatiwala po natin sa Kanya yung mayroon tayo, kung ano man yung mayroon tayo, at kung ano man yung maiiwan natin. Kasi ang Diyos ay tapat at hindi po niya tayo bibiguin. Amen po. So ito po si Pastora Eko. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ayan, kagaya po ng mga binilin sa atin ng ating mga pastor at sinabi, malapit na po ang camping. Amen po. Actually, 7 days na lang po, mid-year camp 2026 na. At tanungin natin yung sarili natin, ready na ba ako? Ready ka na ba sa camp na ito? Kanina, nakita ko po sa post po ng Rema Fields, ang sabi niya doon, the countdown restarts, the purpose remains. Ibig sabihin, na postpone man po yung camping po natin, na reschedule, pero God is never early. He is never late. Amen po. At palaging may rason, palaging may magandang plano ang Diyos. Kaya nga po, ang sabi po sa post ng Rema Fields kanina, the purpose remains. Anumang petsa, anumang araw, kailanman, anong camp man yan, ang purpose ng Diyos sa camping na to ay nananatili. Amen po. At kung mapapansin po natin, tayo po ngayon ay dumadaan sa iba't ibang mga kalamidad. Amen po. Almost 3 weeks po na walang tigil ang ulan. Praise the Lord po kasi ngayon po ay medyo umaaraw na po. Amen po. At almost 3 weeks na umuulan at hindi lang po ito basta ulan, kundi bumabagyo. At ito po ay nagdudulot ng pagbaha sa iba't iba pong mga lugar. At good thing po na dito po sa Pilipinas, maraming mga Kristiyano. Sabihin mo nga po sa katabi mo, Kristiyano ka ba? Alam niyo po, dito po sa Philippines, marami pong mga Kristiyano, praise the Lord, na nananalangin para sa ating bayan. At isa po tayo doon sa Rema Evangelistic Church na nananalangin para sa bayan po natin. At maaaring ang malapit na po ang camping at maaaring ang maging rason po ng iba para hindi makasama po sa camp na ito ay, halimbawa, hindi na lang ako sasama kasi bumabagyo. Hindi payagan ng magulang kasi umuulan, bumabaha sa iba't ibang mga lugar. Pero alam niyo po, nakakalimutan yata natin na ang Diyos po ang siyang nag-iingat sa atin. Amen po, hindi po tayo dadalhin ng Lord sa isang lugar na ikakapahamak natin. Amen po, at sa kampo na darating, alam po natin na ang pag-iingat po ng ating Diyos ang siyang mararanasan natin. Gaano man kalakas ang bagyo na dumaan, bahaman sa iba't ibang lugar ngayon, iyan po ay kayang pahupain ng Diyos at kayang tunawin ng Diyos. Amen po. Sabi nga po sa Psalms 91 verse 10, at alam po natin na alam na po itong verse na to. Ang sabi niya po doon, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Alam niyo po, walang anumang bagyo ang makakapinsala sa iyo, makakapaminsala sa iyo or sa atin dahil tayo po ay iniingatan ng Diyos. At ang pag-iingat po ng Diyos sa atin ay hindi basta-basta. Amen po. Kaya nga, ang sabi nga po, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo
malulunod. Bakit? Kasi ang pag-iingat ng Diyos ay sumasa atin. Amen po. At sabi po sa Psalms 91 verse 9, if you say, the Lord is my refuge and make the Most High your dwelling. Alam niyo po, iniligtas ka nga ng Diyos sa impyerno. Iniligtas nga tayo ng Diyos mula sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Hindi kaya niya tayo iligtas sa baha. Hindi kaya niya tayo iligtas sa bagyo. Kaya walang ibang pwedeng maging dahilan ang tao para hindi makasama ng camp na ito. Walang ibang dahilan ang tao para hindi magawa ang trabaho na ipinapagawa po sa atin ng Diyos. At wala kang pwedeng maging dahilan para hindi manalangin. Amen po. At alam niyo po, sa baha o sa bagyo o sa anumang kalamidad, kaya po tayong iligtas at ingatan ng Panginoon. At kung mapapansin po natin, actually po, dito po sa ating bansa ay marami na pong nangyayari. Kung mapapanood po natin sa iba't ibang mga social media platform, iba't ibang gulo, iba't ibang away, iba't ibang kaguluhan ang nararanasan po ng bansang Pilipinas. Ano po, at masasabi natin na parang wala ng safe na lugar para sa tao. Kahit sa paaralan, marami nga po ang nagsasabi, sabi niya, kung hindi na rin safe sa mga school, saan pa ang safe na lugar? Alam niyo po, walang ibang safe na lugar kundi ang presensya ng Diyos. Walang ibang safe na lugar kundi yung nandun ka sa silong ng Panginoon. Amen po. At sabi nga po, sa iba't ibang mga lugar dito po sa bansa natin, ay iba't ibang mga trahedya ang nangyayari. Makikita natin sa social media, alam niyo po, may mga patayan dito, patayan doon, nakawan dito, nakawan doon. Alam niyo po, iba't iba at marami ang mga tao, minsan mga kabataan, karamihan po ay mga kabataan ang involved sa murang edad, nagbabarilan, sa murang edad, nagsasaksakan, nagpapatayan. Pero alam niyo po, ito po yung tinatawag tayong mga Kristiyano para manalangin. Amen po, ito na po yung time para tayo ay mas diinan natin sa panalangin. Kasi alam niyo po, nakakatakot ang nangyayari sa bayan, nakakatakot ang nangyayari sa bansa. Pero alam niyo po, ang sabi nga ng Panginoon, if you say, the Lord is my refuge and make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Ang sabi po ng Panginoon, no disaster will come near your tent. Bakit? Kasi tayo po ay nasa silong ng pag-iingat ng Diyos. Kaya nga po, itong bayan natin, alam niyo po, tayo ay may pananagutan sa bansa natin. Tayo ay may pananagutan sa bansang Pilipinas. Kaya kapag ikaw ay nakakakita or nakakabalita, nakakarinig ng mga hindi magagandang balita o pangyayari dito po sa bansa natin, hindi po tayo dapat matuwa. Kundi dapat tayo ay maging alerto na kailangan nating ipanalangin, kailangan nating manalangin. Kasi ang sabi nga po ng Chronicles, if my people will humble, pray, and repent, He will heal the land. At alam niyo po, ito po ang tawag natin, ito po ang calling natin, ang manalangin para sa bayan natin, ang manalangin para sa bansa po natin. Alam niyo po, naalala ko po, kamakailan po, meron po akong nakita, napanood po sa Facebook na video ng mga kabataan na nagsusuntukan, mga kabataan na nag-aaway sila, na video po yun. Alam niyo po, habang ito po ay pinapanood ko, ako po ay umiiyak at ang tagal ko po bago kinalma yung sarili ko kasi ang nasa isip ko, sabi ko, ano na yung mga nangyayari sa mga kabataan ngayon? Alam niyo po, nandun na inilagay ng Diyos sa akin yung bigatin dun sa mga kabataan, dun sa mga tao. At nag-iisip ako, sabi ko, grabe na ang nangyayari sa bayan. Actually po, kung mapapanood niyo po yung video, wala naman pong nangyari, kundi suntukan lang po eh. Wala naman pong namatay, wala naman pong totally na nasugatan. Pero bilang Kristiyano, dapat kang maalarma. Amen po. Bilang Kristiyano, sa mga baha na nangyayari dito sa bansa, sa iba't ibang kalamidad na nangyayari dito sa bansa, sa iba't ibang nakawan, patayan, at ang mga involved ay mga kabataan o even yung mga elderlies. Alam niyo po, even mga matatanda o sino mang mga involved. Sabi nga po, bilang Kristiyano, dapat kang maalarma.
At kapag ikaw ay naalarma na, sabi niya, kailangan mo itong ipanalangin. At kailangan natin na idulog sa Diyos, hindi lang yung sarili nating pasanin, hindi lang yung sarili nating problema, kundi idulog din natin sa Diyos yung bayan natin. Kailangan nandun po sa heart natin na, Panginoon, idinudulog ko sa iyo yung bayan. Lord, idinudulog ko sa iyo yung problema ng gobyerno, yung problema ng bansa, yung problema ng mga tao, ng kapwa ko Kristiyano. Yung problema ng mga tao, hindi tayo self-centered. Kaya nga po, ngayon, sa kampo na darating, magkaroon tayo ng urgency na magsama ng mga tao na dadali natin sa Panginoon. Kasi ito yung way ng Diyos para po tayo ay mapalapit sa Kanya. At ito po yung way ng Diyos para po mas maidulog natin sa Diyos ang mga bagay na dapat po nating idulog sa Panginoon. Amen po. At yan, sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalang. Magpuri po sa Panginoon. Butin po natin sa ating Diyos. May pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw ang Diyos ang aking sandigan. Minsan pa may pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo, patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Mga pangako mo, Panginoon, mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ka, ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kasagutan, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Sa iyo ako magtitiwala, Panginoon. Sa iyo kami mananampalataya, O Diyos. Ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kasagutan, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Sa iyo ako magtitiwala, sa iyo mananampalataya, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin.
baguhin, walang mahirap sa iyo. O Diyos, makapangyarihan ka. Sige po, magbanggit tayo ng pagpupuri. Salamat sa Panginoon. Makapangyarihan ka, Panginoon. Dapat sa mga pangako mo, walang katulad. Purihin ka. Saan ba yan? Wala nang kapantay sa'yo. O Diyos, siko'y walagin ka sa pagsamba. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa grasya mo. O mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, walang mahirap sa iyo. O Diyos, makapangyarihan ka. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, patuloy na tinataas sa amin sa iyo, Lord, ang Pilipinas. Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon ng bansa namin. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa namin na pagsalansang sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa mga kasinungalingan na nagagawa namin in behalf ng bansa namin, Panginoon. Lord, sa spiritual adultery, Panginoon, patawarin mo kami sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Lord, sa iba't ibang klase ng kasalanan, Panginoon, dalangin namin na patuloy mong patawarin, Panginoon, kahabagan mo yung bansa namin, O Diyos. Dalangin namin patuloy na winawasak namin kayong mga rulers of darkness, principalities, wicked spirits in high places, territorial spirits. Binabind namin at winawasak namin ang kapangyarihan at pagkapanginoon mo, Satanas, sa buhay ng bawat mga tao sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. May mga demonyo na kumikilos sa government namin, kung na spirito ng kasinungalingan, demonyo nagtutulak sa mga opisyal ng gobyerno na magnakaw, mandaya, spirito ng kasakiman ay binabind namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni graft and corruption ay winawasak namin sa government namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ikaw na spirit of bondage sa bisyo, alak, sigarilyo, sugal, sa bansang Pilipinas ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo, kayong mga demonyo na nagpapakalat ng sakit at karamdaman, kahirapan ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa pangalan ni Jesus. Ikaw na spirit of pride, anumang mataas na kaalaman laban sa Diyos ay binabagsak namin. Ang kuta mo, Satanas, ay sinasaraduhan namin. Ang mga portals mo, sinasaraduhan namin, pinapabagsak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na spirito ng nagkukos ng maagang kamatayan, aksidente at kapahamakan ay ginagapusan namin. Maagang pag-aasawa, ay patuloy naming ginagapusan, winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa pangalan ni Jesus. Demonyo nagkikreate ng gulo sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin kabaklaan, spirito ng kabaklaan, katomboyan, spirito ng lust, ay winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.
In Jesus' name. Lord, mula sa North, South, East, and West ng bansang Pilipinas, nagpapakawala kami, Panginoon, Lord, ng spirito ng katotohanan sa buhay ng mga tao. Panginoon, nagpapakawala kami ng salvation, healing, prosperity, liberty, deliverance, restoration, at revival. Panginoon, bigyan mo mga tao sa bansa namin, Panginoon, ng strong conviction and shame sa kasalanan. Turuan mo mga puso namin na talikuran ng mga bagay na mali sa harapan mo, Panginoon. Lord, bigyan mo mga tao sa bansang Pilipinas ang mataas na pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo bawat mga tao sa bansang Pilipinas, Lord, ng fear of the Lord. Panginoon, bigyan mo kami ng kagutuman sa salita mo, kauhuan sa presensya mo. At magmula sa aming presidente, Lord, sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, dalangin namin, patuloy mo na palitan sa pwesto, Panginoon, ang mga opisyal ng gobyerno namin, Panginoon, na walang malasakit sa nasasakupan nila, walang pag-ibig sa kapwa nila, walang pagsunod at pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Palitan mo ng mga spiritual leaders, Panginoon, mga opisyal ng gobyerno na handang sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban at naroon ang pagkatakot sa iyo, Panginoon. At Lord, sa president namin, sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, Panginoon, sa bansang Pilipinas, dalangin namin na patuloy kang magpadala, Panginoon, ng spiritual na advisors nila, Panginoon. Lord, na magre-remind sa kanila ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, nagwiwika kami sa government, Panginoon, ng pagkilos ng gospel, Panginoon, ng salvation. At dalangin namin, Lord, patuloy kang magpadala sa gobyerno, sa government namin, ng mga lingkod mo na aabutin sila, ipapahayag ang iyong katotohanan, Panginoon. Ang katotohanan na nasa Biblia, Panginoon, saging malaman nila, Panginoon, ang mga ito, O Diyos. At Lord, nagwiwika kami sa kabila ng lahat ng mga ito, nagwiwika kami, Panginoon, ng good economy, Lord, ng bansa na malaya na sa utang, bansa, Panginoon, na ikaw, Jesus, ang kikilalaning Diyos. Nagwiwika kami ng kapayapaan, Panginoon, ng pagkakaisa, Lord, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, ng kumilo sa bansang ito, Panginoon. Yamang ikaw, O Diyos, ang dinedeklara namin na Diyos, Panginoong Jesus, sa bansang ito, Lord, patuloy mo na abutin ang bansa namin, Panginoon, ang mga tao sa bansa namin. At patuloy namin na winawasak anumang bagyo, low pressure area at habagat sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinapayagan na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. We rebuke you sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nagwiwika kami ng magandang panahon. Inutusan namin ng mga anghel ng Diyos sa North, South, East, and West, ang bansang Pilipinas sa patuloy na magbantay. Ingatan ang lahat ng may buhay sa bansang ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas namin sa iyo ang camping, Panginoon, magmula sa aming senior pastor, si Pastor Boy, sa lahat ng magtuturo sa unahan naming mga pastor, magpapahayag ng iyong mga salita, Lord, sa lahat ng mga pastor na magle-lay hands, mga magtuturo sa divided seminars, Panginoon, Lord, lahat ng magmi-ministry sa camping, maging daluyan, ang bawat isa ng kapangyarihan mo sa buhay ng mga tao, Panginoon. At Lord, sa camping na ito, patuloy mo kaming kausapin. Banal na Espiritu, i-ready mo, Panginoon, yung heart namin sa pakikipag-fellowship sa Panginoon. Ilagay mo sa amin yung kagutuman, salita ng Diyos, kauhuan sa presensya niya. Lord, sa camping, nagwiwika kami ng manifestation ng healing, anointing, ng interpretation of tongues, ng gift of prophecy, gifts of the Holy Spirit, Panginoon, ng signs, wonders, and working miracles, Panginoon. Nagwiwika kami ng double portion of your anointing. Nagwiwika kami, Panginoon, ng restoration, revival, liberty, deliverance, Panginoon. At sa camping na yan, Panginoon, patuloy, O Diyos, na kumilos ka, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na gawin mong malinaw yung direction mo, yung pagkatawag mo sa buhay ng mga tao, Panginoon, sa buhay ng mga tinawag mo. At Lord, sa camping na yan, tumawag ka ng mga future pastors, future workers, Panginoon. Gawin mong malinaw, gawin mong muli sensitibo ang espiritu namin sa iyong espiritu, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng camping. Salamat, Panginoon, ingatan mo rin ang mga sasakyan na gagamitin ng mga campers, Panginoon.
Salamat sa traveling mercy mo. Salamat, Lord, sa provision at continuous supply mo, Panginoon, sa organisasyon na ito ng Rema sa camping at sa bawat aaten, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, gayon din naman, patuloy na tinataas namin sa iyo ang kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Ang organisasyong ito, Panginoon, at ang aming mga leaders, Panginoon, ang aming senior pastor, maging ang aming mga board of members, Panginoon, ng mga district pastors, Lord. mga leaders, Panginoon, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church. Yes, Lord God. Panginoon, patuloy na bigyan mo ng wisdom ang bawat isa, Panginoon. At patuloy na sinusuway namin kayo ng mga Jezebel, Absalom spirit sa kabuuan ng simbahang ito. Ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Nagke-create ng anumang paglaban sa pangalan ni Jesus ay hindi namin pinapayagan. Sa pangalan ni Jesus, patuloy namin na sinusuway kayo na nagkukos ng away, gulo, problema sa loob ng organisasyong ito. Ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami sa aming mga leaders, o Diyos, ng spirito ng pagkakasundo, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyong siyang manguna, Panginoon. At Lord, dalangin namin na every time na merong mga bagay na dapat pagdesisyonan ang mga leaders namin, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakaisa sa decision making, Panginoon. At ang decisions na ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, bigyan mo bawat isa sa kanila ng wisdom, Panginoon. At ang programa mo ang siyang patupad at hindi ang programa ng tao, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga leaders, Panginoon, ang simbahang ito sa kabuuan ng Rema, maging ang financial na pangangailangan ng Rema, Panginoon, patuloy na ang provision mo ang dalangin namin at patuloy na inuutusan namin ang ikaw na demonyo na nagnanakaw ng finances ng simbahang ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ka namin na ibalik ang anumang ninakaw mo sa simbahang ito sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang mga finances at bitawan mo ang mga supporters ng simbahang ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Gayun din naman, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami ng financial breakthrough sa kabuuan ng Rema, Panginoon. At Lord God, pagpalain mo mga tao na patuloy na tumutulong, sumusuporta sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay. Panginoon, nang sa gayon, may maitulong pa sila, Panginoon, sa pagkakawang gawa sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, i-bless mo sila ng siksik, liglig, at nag-uumapaw pa, Panginoon. Gayun din naman, Panginoon, patuloy na tinataas namin sa iyo ang church planting, Panginoon, ng mga under construction churches. Patuloy, Panginoon, na idako mo ang aming mga panyapak doon sa lugar na pinili mo para pagtayuan ng praying churches, Panginoon. At Lord, patuloy na ang dalangin din namin ang provision mo sa pag-o-open ng mga simbahang ito, O Diyos, mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, Panginoon. Nagwiwika kami na ang bawat bayan ng bansang Pilipinas, ang bawat lugar, ang bawat nasasakupan, Panginoon, ay lumawak pa, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na magpadala ka pa nga ng mga manggagawa, Panginoon, na tutulong sa pagbubukas ng mga praying churches sa iba't ibang mga lugar, Panginoon. Salamat, O Diyos, dalangin namin ang manifestation ng himala mo sa mga simbahang ito, Panginoon. Gayun din naman, Lord, patuloy na itinataas din namin sa iyo ang mga miyembro at ang mga manggagawa, Panginoon, ng Rema Evangelistic Church, Panginoon. Lord, nakikita mo ang iyong mga anak, ang iyong mga manggagawa, Panginoon, ang mga workers na iwan ng kanilang pamilya alang-alang sa pagsunod sa iyo, ang buhay ng mga miyembro na naglilingkod sa iyo sa kabila ng lahat, Panginoon. Ito ay nakikita mo. Kaya naman, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat mga manggagawa mo, ang bawat mga miyembro mo, Panginoon, ay pagpalain mo, O Diyos. At Lord, tulungan mo kami na lumakad ng naaayon sa iyong perpektong kalooban, Panginoon. At Lord, pinagkakatiwala din namin sa iyo ang mga kasamahan naming mga manggagawa, Panginoon, na lumihis ng landas, mga kasamahan naming mga manggagawa na umuwi
tumigil, huminto sa paglilingkod sa iyo. Yes, O Lord Patuloy, God. Panginoon, na bagabagin mo ang kanilang mga puso. Yes, O Lord God. Muli, Panginoon, ay kausapin mo sila at ipaalala ang iyong pagkatawag, Panginoon, Lord God. sa bawat isa sa kanila, O Diyos. Lord, nagtitiwala kami na sila ay muli ay makakasama namin na maglilingkod sa iyo hanggang Yes, O sa Lord dulo, God. Panginoon. O Diyos, gayon din naman, Panginoon, pagpalain mo ang mga manggagawa mo, Panginoon, na Yes, O Lord nananatili, Panginoon, sa kabila ng lahat, O Diyos. Maging ang pamilya ng bawat mga anak mo, ng bawat mga manggagawa mo, Panginoon. Salamat sa provision mo sa buhay ng pamilya Yes, O Lord namin, God. Panginoon. At Lord, gayon din, magtawag ka pa nga ng mga future pastors, Yes, mga O Lord leaders, God. supporters, prayer warriors, soul Yes, O winners, Lord God. mga faithful tithers and givers, submissive youth and elders, at mga miyembro na may kalidad. Yes, O Panginoon, Lord God. salamat. O Diyos, patuloy na tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mas Yes, O Lord umalab God. ang pag-ibig sa iyo, Yes, O Lord Panginoon. God. At Lord, yung apoy sa aming puso ay mag-alab pa, Yes, O Lord Panginoon, God. at makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging ang mga miyembro, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga elders, ang mga elderlies, Yes, O Panginoon. Lord God. O Diyos, ang patuloy na kalaguang espiritual ang dalangin namin para sa kanila. Yes, O Lord Panginoon, God. Lord, minsan mo pa sila, Panginoon, nakausapin, gamitin, Yes, O Lord God. at hayaan mo, Panginoon, na maihayag rin ang mensahe mo sa pamamagitan ng mga miyembrong ito, Yes, O Panginoon, Lord God. na iyong mga tinawag, O Diyos. Yes, O Lord Salamat, God. Panginoon. Gayon din, Lord, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo, mga prayer request ng bawat Yes, O isa. Lord God. Lord, ang prayer request ng kagalingan, Yes, ang O prayer Lord request God. ng kasaganahan. Lord, yung sino mang may sakit, pinagkakatiwala namin sa iyo ang Yes, O kanilang Lord God. kagalingan, Panginoon. At Lord, ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Diyos ng kagalingan, Yes, O Lord Panginoon. God. At alam namin na ang mga taong may sakit ay iyon ang pinagaling. Ang mga taong pinagkatiwala God. namin sa iyo ay kaya mong ingatan, Panginoon. At Lord, gayon din ang prayer request ng kasaganahan. Yes, O Lord Salamat, God. Panginoon, sa kasaganahan ng bawat isa ng mga tao na humihingi nito, Panginoon. Yes, in At Jesus' Lord, name. ang anumang prayer request namin, ang mga needs and wants, Panginoon, Yes, na O Lord request God. ng bawat isa, patuloy, Panginoon, na i-meet mo, O Diyos, Yes, O ang Lord lahat God. ng pangangailangang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pinagkakatiwala namin ito sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mag-worship tayo sa Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, yun at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Aming Ama, sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Lord, punuin mo kami ng pag-ibig sa iyo, Panginoon.
Tuloy mong dagdagan yung pananampalataya namin sa iyo, Lord, yung pagtitiwala namin sa iyo mga salita, Panginoon. Lord, tulungan mo kami ng puso namin, Lord, ang mga ginagawa namin ay magkaroon ng kaluguran sa iyong harapan, Panginoon. Gawin mo kaming mababa, Panginoon, at handang sumunod sa, lahat, sa kalooban mo, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. God bless.